salita niya sa umagang ito. Napakaganda po ng ating mapag-aaralan. Empowered by the Holy Spirit across generation. Wow! Doon pa lang sa title, alam na natin kung anong mga generation. No, kung kayo po ay naka-attend doon sa huling topic ni Pastor Dan about generation, anong generation kayo? Millennial, mas marami yata ang millennials ngayon. Ayan. Salamat sa pagbasa sa ng ating Panginoon sa aklat ng Joel chapter 2 verse 28 at sa mga gawa chapter 2 verse 17 to 18. Today, we stand on the unshakable promise of God na ang kanyang espiritu ay hindi nakatali sa edad, pinagmulan, katayuan o sa kultura. Napakaganda po nung pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sa buong kasaysayan, bawat dakilang pagkilos ng Diyos has been marked by one edifying factor. Ano kaya ito? Ang pagbuhos ng kanyang espiritu sa iba't ibang henerasyon. Take note, pagbuhos ng kanyang banal na espiritu sa iba't ibang henerasyon. Mula po sa panahon ng mga propeta hanggang sa unang simbahan at gayon din sa mga modernong pagbabagong buhay, ang Espiritu Santo ay lagi nagbibigay ng kapangyarihan, kagamitan at nagbibigay ng kakayahan sa mga bata o matanda na pinag-iisa sila para sa isang misyon ng ating Panginoong Diyos. Bago natin pag-aralan ng mas malalim ang salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon muli na makapagpahayag ng iyong pong salita. Sa oras na ito, dinadalangin ko na patuloy mong linisin ang aming mga puso, ang aming kaisipan, upang papasukin ang iyong pong salita, Panginoon, na magiging kalakasan sa bawat isa sa amin. Lord, every day we face challenges, trials, giant, Panginoon, na pinanghihinaan ng bawat isa sa amin. Pero dahil sa salita mo namin pong naririnig, na pag-aaralan, nababasa, pinanghahawakan, itong nagiging sandata namin upang patuloy kaming maglingkod sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy nawa na ang presensya mong mauna sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Fill us with your Holy Spirit upang maunawaan po namin ang iyong salita sa umagang ito. Tunay na walang imposible. Basta ikaw ang aming kasama. Samahan mo kami at patuloy nawa na ikaw ang makita ang dakilang pangalan mo ang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Purihin, dakilain at bigyan ng kaluwalhatian ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Ito ang aming dalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Joel, chapter 2, verse 28. Sabi dyan, pagkatapos nito, ibubuhos ko ang ating espiritu sa lahat ng tao. Isasaysay ng inyong mga anak ang aking mga salita. Sari-sari ang magpapanaginipan ng matandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. So, mga youth, kabilang kayo dito. Okay? Ito ay hindi lamang po isang propesiya ni Joel. Ito ay isang pagpapahayag ng isang layunin. Ipinapahayag nito na ang Espiritu Santo ay hindi nagtatangi. Okay? Ang banal na Espiritu ay hindi nagtatangi. Hindi siya limitado sa isang particular na henerasyon lamang. Hindi lang po siya sa isang henerasyon kumikilos. Sa halip, He desires to work in and through all generations. Ang Espiritu ay nagbibigay kakayahan sa mga kabataan na magdala ng sariwang apoy, katapangan at pangitain, habang binibigyan ang mas mga nakakatandang henerasyon ng karunungan
discernment, at guidance upang pangalagaan ang mga pagkilos na ito ng ating Panginoong Diyos. Today, let us reflect on how the Spirit empowers all peoples across generation. Una, ang kapangyarihan ng Espiritu ay ibinuhos sa lahat ng tao. Isa sa mga kapansin-pansin na aspeto ng propesiya na ito ay ang pagbibigay diin ng pagiging pangkalahatang pagbuhos ng Espiritu. Pangkalahatan. Okay? Sa lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay bumababa sa mga partikular na individual lamang, tulad ng mga propeta, pare at mga hari para sa mga partikular ding layunin. So, hindi binabanggit doon ang mga new generation. Sa lumang tipan po yan. Gayunpaman, ang propesiya ni Joel, gaya ng sinipi ni Pedro, ay nagpapahayag ng Espiritu ay ibinuhos sa lahat ng tao. Kasama dito ang mga anak na lalaki at babae. Mga matanda at kabataan na nagsasabi na ang edad ay hindi hadlang sa gawain ng Espiritu. Hindi mo pwedeng sabihin, bata pa po ako, hindi ko pa kaya. Sino ba ang nag-uudyok sa mga kabataan o sa mga Saturday school kahit 4 years old, 6 years old na pumunta ng Saturday school? Maliban sa pagkagalitan ng nanay, pag hindi umaten, banal na Espiritu. Ang demokratikong paglalagay ng presensya ng Espiritu ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng mga hadlang sa lipunan at ang pagtatatag ng isang bagong komunidad kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang maglingkod sa Diyos at ipahayag ang kanyang mensahe. So, ibig sabihin, hindi ka aksidenteng nakaupo lang dyan. Ibig sabihin, hindi aksidenteng nakikinig ka lang. Ang propesiya ni Joel na pinagtibay ni Pedro sa Pentecostes ay nagpapahayag ng isang banal na pamamahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbuhos po ng Espiritu Santo ay hindi limitado sa edad. Hindi limitado sa kasarian. Kaya may mga nagsasabing pastor lang ang pwedeng tumayo sa pulpit at maghayag ng salita ng ating Panginoon ay hindi po. Hindi limitado sa edad, kasarian o katayuan. Ito ay magagamit sa lahat ng naghahanap sa Kanya. At mas batang henerasyon ay nagdadala ng sariwang pagnanasa at enerhiya para sa misyon ng ating Panginoong Diyos. Pinabigyan sila ng Espiritu na magpropesiya. Sinong meron ito? Na matapang na ipahayag ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sino na nakagawa nito? At upang makita ang mga pangitain na mag-uukit sa hinaharap ng isang simbahan. Sino bang nakakakita, nagkakaroon ng pangitain dito? Tingnan natin kung paano binibigyang diin ng propesiya ang tatlong pagpapakita ng gawain ng Espiritu. Prophecy, vision, and dreams. Propesiya. Sa konteksto ng bagong tipan, ang propesiya ay hindi lamang pagsasabi ng hinaharap, kundi pati na rin ang pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos. It involves speech that edifies, encourage, and comfort the church. Saklat po yan ang unang Korinto, chapter 14, verse 3. Yan naman ang vision. Vision. Ang mga pangitain ay mga supernatural na pagpapahayag na ibinibigay sa mga individual. At kadalasang nagbibigay ng pananaw, direksyon, o paghihikayat. Sa aklat po ng mga gawa, nakikita natin
Gawa chapter 10, verse 9 to 16. Napag-aaralan po yan ng mga Saturday schooler natin. At ang pangitain ni Pablo tungkol sa lalaki mula sa Macedonia. Sa aklat naman ng Gawa, chapter 16, verse 9. Ano man ang dreams? Ang mga panaginip, tulad ng vision, ay isang paraan kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga tao. Sino po ba dito yung nananaginip? O madalas managinip? Minsan, natatanong ba tayo na ano ba ibig sabihin ng panaginip? Minsan, andyan si Google. No? Sinesearch natin. Kaya magtatanong tayo kay Pastor. Pastor, parang, alam mo, naginip ako nung nakaraan. Ano ibig sabihin nun? Ito malala. Nanaginip ng ahas at tumaya sa di ba? Okay, dreams. Ang mga panaginip tulad ng vision ay isang paraan kung saan nakikipag-usap ang Diyos. Okay? Paraan ito para makipag-usap ang Diyos sa atin. Sa kasaysayan po ng Biblia, madalas na ginagamit ng Diyos ang mga panaginip upang ihayag ang kanyang plano at layunin. Hindi niya planong tumaya ka sa loto. Di ba? Ihayag ang kanyang plano at layunin sa iyo. Gaya ng nakikita sa buhay po ni Jose. Sino ang kilala kay Jose? The dreamer. Nakakaanan lang natin yan last Saturday. No? Sa aklat ng Genesis chapter 35 verse 5 to 11. At sa aklat ng Daniel chapter 7 verse 1. Listen carefully mga teens and youth. Sa unang simbahan, ang mga kabataang lalaki tulad ni Timoteo ay pinagkakatiwalaan na ng mga tungkulin sa pamumuno kahit bata pa siya, na nagpapakita na ang Diyos ay hindi naghihintay na maabot ng isang bata o kabataan o tao ang isang tiyak na edad bago sila gamitin. Kaya nga lagi namin sinasabi sa Saturday School, kahit nga yung maliliit, sabihin mo lang sa katabi mo o sa classmate mo, kaibigan mo, pagulang mo, pamilya mo, God loves you. Pagpapahayag na yon ang salita ng ating Panginoon. Kaya hindi namimili ang ating Panginoong Diyos kung sino ang pwede maghayag. Lahat tayo ay pwede. Amen? The youth are called to be example. Examples in speech, pananalita, conduct o asal, love, faith, and purity. Tagos ba mga kabataan? Be an example. Sila ay dapat magtakda ng mga pamantayan para sa natitirang bahagi ng simbahan na nagpapakita kung ano ang itsura ng isang buhay na puno ng Espiritu. Patay ang isang simbahan kung wala kabataan. Kung si Jose Rizal nagsasabi na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan, ganun din po sa church. Hindi magtuloy-tuloy ang gawain ng ating Panginoon, ang kanyang kaharian, ang salita ng ating Panginoon sa mga new generation kung wala ang mga kabataan. Kaya nga po sa ES natin, talagang todo pasalamat tayo. At talagang pinag-pray ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung sino yung mga karapat-dapat na makapasok sa ES. Kasi we are blessed. May mga sponsor na, bata lang hinahanap. Samantalang yung ibang church, naghahanap pa ng sponsor. Sabihin mo nga, sa katabi mo, you are blessed. Kaya naman ang sabi sa mga old. At the same time, the old generation, tayo po yun. Huwag mo na sabihin old.
tayo yung tinutukoy dito. Okay? The older generation is blessed with wisdom, experiences, and testimonies of God's faithfulness. Diba? Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng mga pangarap na nagpapahintulot sa atin na magbigay ng banal na patnubay sa mga mas batang henerasyon. Ang karunungan ng mga taong naglalakad kasama ang Diyos sa loob ng maraming taon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano. Plano ng Diyos na gamitin ka para sa mga kabataan. Elders must take an active role in mentoring, discipling, and empowering the next generation. Older generation. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan kong mag-mentor. Naku, walang nagsabi. Mag-mentor ka. Kailangan kong mag-disciple. Mag-disciple ka. At kailangan kong mag-empower ng mga new generation. Disciple mo kami kila Lord. Ang simbahan ay dapat lumikha ng mga lugar kung saan ang mga nakakatandang mananampalataya can teach, share, and disciple sa mga susunod sa kanila. Ang kaalaman at espiritual na kapanahunan ng mas nakakatandang henerasyon ay napakahalaga sa pagpapanatili ng simbahan na matatag, rooted at handa para sa hinaharap. Kaya nga sabi ko, old generation. Hindi natin maipapasa kung wala ang new generation. Kaya sa lahat po ng simbahan, talagang nagsusumikap na mag-reach out ng mga kabataan, ng mga bata, dahil sa kanila mismo ipapasa ang salita ng ating Panginoon. When the young and old work together, the church becomes stronger. The young brings energy and the elders bring wisdom. Pag ito pinagsama, nagiging matatag ang simbahan. Ang isang simbahan na yumayakap sa pareho ay isang simbahang lumalaki at umuunlad. Gusto ba nating lumago? Ang tanong, mga kabataan, naghahanap ka ba ng karunungan mula sa mga naunang mananampalataya sa iyo? O hindi mo na kailangan ng tulong nila dahil marunong ka na? O nagmamarunong ka na? Older generation, are you intentionally mentoring and discipling the next generation? O andyan naman sila, pastor. Sila na lang. Ang dami namang leaders ng church. Sila na lang. Ito ang challenge. Tukuyin ang isang hakbang na maaari mong gawin sa linggong ito upang makatanggap o magbigay ng espiritual na karunungan. Nawa sa Midway, may magpatotoo na nakapag-share siya sa isang kabataan. Ikalawa, ang kapangyarihan ng Espiritu ay naglalagay sa atin para sa layunin. May layunin ka pala, kaya ka nandito. Hindi ka nakaupo lang dyan upang makinig, kundi may layunin ka pala. When the Holy Spirit moves, He does not just bring emotional experiences. He brings alignment, structure to God's mission. Ang pagbuhos ng Espiritu ay para sa layunin ng pagtupad sa agenda ng kaharian ng Diyos. Sa Pentecostes, pinagbigyan ng Espiritu ang mga disipulo
Kaya nga may mga ano tayo, iba-ibang lingwahe. Minsan nga, no, tayo mga Pilipino, isang bansa, pero may iba't ibang lingwahe pa rin. May Tagalog, may Bisaya, may Bicolano, ano pa? Ilocano, Waray. Ilonggo, di ba? Bisaya, pero hindi naghahanap minsan. Waray. Waray. Ilonggo yun, di ba? Di ba? Iway magaling. Okay? May iba't ibang wika na ginagawa ang Ebanghelyo na ma-access sa lahat ng bansa. Dito pumapasok ang pagmimisyon. Ibig sabihin, hindi limitado ang paghahayag ng ating salita, ang salita ng ating Panginoon. Pag Tagalog ka lang. So napakalaking challenge sa'yo o struggle sa'yo na kapag ikaw ay pumunta sa ibang lugar at hindi ka makapagsalita ng kanilang salita. Diba, napakahirap. Hindi ka makapag-share ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka naman pwede magsabi na, sign language. Diba? Di ba pwede yun? Anong ginagawa natin? Nag-aaral ng kanilang salita. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya may mga missionaries tayong tinatawag. Grabe po ang buhay ng isang missionary. Lalo na kapag may pamilya. Ibang kultura ang iyong pupuntahan. Iba-ibang lahi. Diba? Alam niyo po ba na mas mahirap ipahayag ang salita ng ating Panginoon sa panahon ng ating Panginoong Jesus kaysa sa ngayon. At maraming bansa ang ayaw tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Dito sa ating bansa, open na open. Hindi pa ba natin kayang maghayag ng kanyang salita? Ipinapakita nito na ang pagbuhos ng Espiritu ay hindi lamang tungkol sa personal na pagpapalakas, kundi tungkol sa strategic placement at supernatural empowerment. Ang simbahan ay dapat humingi ng patnubay ng Espiritu in evangelism, pagtatalaga kung saan mas epektibo. Minsan, nagtatanong ka, dito ba talaga ako tinawag ng ating Panginoon? Tagahugas na lang ba ako? Tagapagluto na lang ba ako sa church? Tagakanta na lang ba ako? Saan ka tinawag ng ating Panginoon? Ang paggabay sa iba't ibang henerasyon ay susi sa tagumpay ng misyon ng Diyos. The older generation ay dapat laging handa. Sabi mo sa sarili mo, older generation, dapat lagi akong handa. Taga-encourage, taga-push sa mas batang henerasyon. Okay, hindi lang po sa kabataan sa church, ha? Maging sa atin pong mga anak. Ang mga mas bata ay dapat magsikap na makuha ang karunungan mula sa mga nauna sa kanila. Ito minsan malupit. Sabi ng anak o kabataan, alam ko na yan, ma. Alam ko na yan, pa. Lahat alam ng anak. Dapat iwanan ng magulang. Diba? Ay? Nakakarinig? Diba? Hinihingi pa ba natin, mga kabataan, ang payo ng inyong mga magulang? O ang mga nakakatanda sa inyo? Talagang, relate, ha? Ilang halimbawa nito na hinanap ni Eliseo ang doble ng espiritu ni Elias na nagpapakita ng kahalagahan ng mga pagpapala ng henerasyon sa ministry. Hanapin natin, no, ang espiritu na talagang pinananahan ng ating Panginoon sa mga older generation upang pangunahan tayo, upang gabayan tayo sa paghakbang natin patungo sa
Huwag nating sabihin, alam ko na yan. Gayun din, nang ibinuhos ni Pablo ang kanyang sarili kay Timoteo, tinitiyak ng next generation of leaders was equipped sa mga gawain sa hinaharap. Alam niyo ba na si Pablo ang mentor ni Timoteo? Mga Saturday School, young teens, alam yan, yung kwentong ito. Si Pablo po ang mentor ni Timoteo. Pero hindi lang si Pablo ang naka-impluwensya sa kanya upang mamuhay ng may pananampalataya. Alam niyo ba na bata pa lang si Timoteo ay tinuturuan na siya ng kanyang lola, Loisa, at ang kanyang nanay na si Eunice na sumunod sa Diyos. Generation to generation. Mula lola, hanggang nanay, hanggang anak, hanggang apo, at sa mga kaapo-apuhan pa dapat. Generation to generation. Our church must implement mentorship programs where seasoned believers can disciple younger ones, sharing knowledge, wisdom, and experiences na makakatulong sa paghubog sa hinaharap ng isang simbahan. Kaya nga meron tayong small group sa mga leaders, sa men, sa women, sa mga teens. May maturity class pa yan sila. May devotion ng praise and worship. Kasama na po ang teens. Upang magawa ito, kailangan nating manalangin at tanungin ang Diyos kung saan Kanya tayo o sa Kanya o tayo dapat italaga upang mas lalo tayong maging epektibo. Know your calling. Para alam mo din kung ano yung dapat mong gawin. Ano sa tingin mo? Are you aligning yourself with His mission? Nagagawa mo ba ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Bilang mananampalataya at bilang lingkod niya? Ikatlo, ang kapangyarihan ng Espiritu ay nagbibigay ng lakas para sa misyon. Hindi lang po dito. Para sa misyon. The Great Commission requires boldness o katapangan, pagtitiis at pagpupursige. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng lakas na kailangan natin upang maisagawa ang misyon ng Diyos. Ano nga ba ang Great Commission? May nakakaalam ba sa inyo kung ano ang Great Commission? Ano ang Great Commission? Hindi niyo naalala? Na grabe yung ano. Ito yung isa sa mga talagang pinapatatak sa atin. Great Commission. Sa aklat po ng Mateo, chapter 28, verse 19 to 20. Tandaan natin iyan ang Great Commission. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun naman pala, hindi tayo iiwan ng Diyos. Bakit tayo natatakot na maghayag ng kanyang salita? Pinapalakas ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya na ipangaral ang Ebanghelyo ng walang takot. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, hindi tayo dapat matakot na ma-share ang kanyang salita sa ibang tao. Huwag tayong maging mahiya na maghayag ng kanyang salita. Dahil sinabi sa aklat ng 2 Timoteo
Timothy chapter 1 verse 7, for God didn't give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Sinasabi sa atin ni Pablo na huwag matakot dahil naiintindihan niya na nangyayari naman talaga ito. But to stand firm and be powerful with love and self-discipline. Alam niyo ba na sa unang simbahan, matapos mapuspos ng Espiritu Santo, ang mga disipulo ay nagsalita sila ng salita ng Diyos ng may katapangan. Kahit nasa gitna ng maraming pag-uusig. Lahat sila namatay sa paghahayag ng ating Panginoon. Hindi sila nagtago, hindi sila natakot. Kahit sa kanilang pag-uusig at anumang hirap, matapang pa rin nilang ipinahayag ang salita ng Diyos. Ang evangelismo ay nangangailangan ng tapang at ang Espiritu ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng kumpiyansa at mga salita na kailangan nila upang may bahagi ang Ebanghelyo ng Diyos ng epektibo. Ang simbahan ay dapat hikayatin at sanayin ang mga miyembro nito na maging matapang na mga saksi para kay Kristo. Kaya ngayong patotoo pala ay isang katapangan na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa evangelism at sa mga outreach na pwede natin puntahan o gawin. Pinag-iisa rin ng Espiritu ang katawan ni Kristo sa iba't ibang henerasyon na nagpapalakas sa simbahan. Tulad ng isang katawan ng iba't ibang bahagi. Yung mata mo, yung ilong mo, yung bibig mo, tenga mo, ulo mo, lahat ng bahagi ng iyong katawan. Iba-iba man yan, pero iba-iba ang layunin. Iba-ibang kakayahan. Iba-ibang kalakasan, pero pinagsama-sama. Ganito rin ang simbahan na pinagsama-sama ng mga miyembro rin nito, bata man o matanda, na nagtutulungan ng may pagkakaisa. Kapag may pagkakaisa, magkakaiba man, magiging malakas pa rin. Amen? Dapat na itaguyod ng ating simbahan ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang henerasyon. Encouraging fellowship and shared ministry effort. Tandaan, the Spirit creates a family of faith that is stronger together. Ang pagtuturo ay hindi dapat isang individual na pagsisikap, kundi isang pangkalahatang pagsisikap. Take note, hindi individual, kundi pangkalahatang pagsisikap. Kung saan ang mga henerasyon ay nagbubuhos sa isa't isa para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. Hindi lang ang mga pastor sa simbahan ang aasahan na gumawa at magturo, maghayag, kundi lahat tayo ay kabahagi na dapat magsumikap. Sabihin mo sa katabi mo, kabahagi ka. Kaya magsumikap ka. Revival is not just an event. It is a generational movement. Pinapanatili at pinapadala ng Espiritu ang mga mananampalatayang pasulong. Okay? Alam niyo pasulong? Hindi upang maging stagnant, but moving forward. Moving forward. Ipinahayag ng salmista na ang mga gawa ng Diyos ay dapat sabihin o ihayag sa susunod na henerasyon upang
sa Kanya. Magiging stagnant lang tayo kung hindi tayo nagme-mentor. Kung hindi natin ginagawa ang mentoring. Kung hindi tayo nagdi-disciple. Kung hindi tayo nagsishare ng Kanyang salita. Hindi naman siguro tayo stagnant. Amen? Amen. Ibinabahagi mo ba ng may katapangan ng iyong pananampalataya? O ayaw mong malaman ng iba na ikaw ay tagasunod na ni Kristo? O takot ka dahil iniisip mong hindi ka nila paniniwalaan? Ikinakahiya ba natin na tayo ay tagasunod na ni Kristo? Are you actively participating in intergenerational fellowship and ministry? Nakikipag-fellowship ba tayo sa iba? Amen. O tayo-tayo lang? Nakikibahagi ba tayo sa ibang gawain ng simbahan? Amen. O tinatamad ka sa ibang gawain ng Diyos? Ito mas malupit. O mas marami ka pa rin dahilan kaysa sa maraming paraan. Nag-aakong buhay na po. Ito ang challenge. Ibahagi ang iyong patotoo o testimony sa isang tao from a different generation this week. Challenge yan. Estudyante ko lang, okay na ako. All generation, try nyo this week. Unahin ko muna sa iba. You share ang testimony ninyo. Patotoo. At makikita natin kung papaano kikilos ang banal na Espiritu sa mga kabataan ito. Amen? Challenge? Amen. Accepted. Oh. Ito pa. No? Ito ang ilan pang mga hakbang na maaari natin gawin. Mentor and be mentored. Find someone from a different generation and build a relationship where you can learn from one another in faith and wisdom. Huwag niyo sabihin older generation, ay naku, napag-iiwanan na kami. Mukhang di ko yata siya kaya. Mas marami siyang alam kasi mas bata siya. Lagi natin tatandaan, older generation, Sunod. wisdom, experiences. Diba? Engaged in intergenerational ministry. Makibahagi or initiate or ministry, a ministry effort that unites both young and old to serve together in God's mission. Tulad ng Saturday School, bilang teacher at assistant teacher, no? Nakakagalak sa isang simbahan, lalo po sa amin ni Pastor, na makita na yung mga dating tinuturuan namin sa Saturday School, ay sila na yung nagtuturo ngayon sa Saturday School. At isa pang blessing, na yung mga tinuturuan din ngayon, na mga malalaki na, ay naging assistant teacher. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Nakakagalak, isang fulfillment sa puso na makita na kumikilos tayo, na naipapakita natin na hindi tayo stagnant sa harapan ng ating Panginoon. Ganun din sa midweek prayer, bilang prayer partner at iba pa. Kaya minsan, sa prayer coordinator, pinagpa-partner ang older generation at new generation. Diba? Sharing knowledge and wisdom, experiences, na maaaring makakatulong sa bawat isa upang sabay na lumago at hindi maiwan. Tama? Gusto niyo bang maiwan? Gusto natin lumago sabay-sabay sa ating Panginoon. Pray for a fresh outpouring. Hanapin ang banal na Espiritu araw-araw at hilingin sa Kanya to empower you
Espiritu. Hindi natin magagawang i-lead ang mga kabataan, ang ating sarili mismo, kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Kaya ito ay isang reminder sa bawat isa na dapat araw-araw hingin natin ang guidance, ang wisdom, ang kalakasan ng banal na Espiritu. Tandaan na sa ating Diyos ay walang imposible. Sa ating pagtatapos, ang propesiya ni Joel ay hindi lamang isang pangako sa kasaysayan. Ito ay isang paanyaya sa ating lahat ngayon. Ang Gawa chapter 2, verse 17 and hanggang 18, basahin ko lamang. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko ay magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay, makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban rin ng aking Espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki o babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag din sila. Ang Gawa chapter 2 verse 17 to 18 ay naglalaman po ng katuparan ng propesiya ni Joel. At ang pasimula ng mga huling araw na minarkahan ng pagbuhos ng Espiritu Santo. Ang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng pagiging demokratikong presensya ng Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng mga mananampalataya. Take note, regardless of gender, age, or social status, upang makibahagi sa misyon ng pagtubos ng Diyos. The manifestation of prophecy, visions, and dreams ay nagbibigay diin sa mga dynamic at maraming aspeto ng paggawa ng Espiritu sa mga tao ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos, naglilingkod, and mobilizing generation to advance the gospel, hindi upang maging stagnant. Ang simbahan, tayo po yun, ay dapat mangako na mapuspos ng Espiritu, magkaroon ng mission-driven at nagkakaisa sa iba't ibang henerasyon. Ang Espiritu ay ibinuhos na at ang mga mananampalataya ay dapat pumili na tanggapin at ipabuhay ito. As we reflect on this passage, we are reminded of our calling na maging mga saksi na puno ng banal na Espiritu. Mga saksi na puno ng banal na Espiritu. Na nagpapahayag ng Ebanghelyo at nagpapasulong sa kaharian ng Diyos sa ating mundo ngayon. Kung hindi ikaw, sino? At kung hindi ngayon, kailan? All generation, may tungkulin tayo sa ating Panginoon. Mga kabataan, maging kayo ay may tungkulin sa ating Panginoon. Handa ba natin itong gawin
para sa Panginoon? Handa ba natin gawin ito para sa ating Panginoon? Generation to generation. Stagnant na. Generation to generation? Purihin po ang salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Maaari na bang hingin sa praise and worship na muling awitin